Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ano tayo? Para serye tayo ngayong hapon. So, ito, re-react natin. May mga post na pinasa sa akin si Sir JM. JM, ah, si Sir JM ay dating kasama ni Third Eye. So, ito yung, tama ba? JM ba yung name? Tingnan ko nga ang nagpasa sa akin. Oo, si Sir JM Balones. So, ito yung mga pinasa sa aking screenshot. Ito tungkol kay Diwata. Panoorin. Basahin nga natin to. Ano ba itong mga post na to? Napansin ko lang naman, di ako basher. Diba? Medyo nag-iingat na yung magsasalita kasi nga aatakihin sila ng mga tagahanga ni Diwata. Pero ganyan pa rin ba yung mga tagahanga ni Diwata? Wild pa rin ba? Pag may nasabi ka do sa idol nila, wild pa rin ba? O hindi na? So, napansin ko lang naman, di po ako basher, taga-subaybay niya ako, pero nawala na yung paghanga ko dito kay Diwata. Pansin ko lang, pag mga kilalang vlogger, sobrang ngiti at may special treatment. Pag ordinaryo vlogger lang, papicture sa kanya para parang napapahiya paminsan. Sana yung mga maliliit na supporters mo dapat mong pangalagaan. Exactly. 'Di ba? Yung mga yung mga vlogger na mga sikat na yun men eh. Pag napasikat mo yung isang vlogger, mamahalin ka niyan habang buhay yung hindi pa sila sikat. 'Di ba? Hindi yung mga vlogger na nagpapakitang tao lang sa camera. Baka po kasi magsawa tao sa inyo. Pag sikat ko no, picture todo ngiti. Pag ordinaryong vlogger, lagi kang wala sa mood. Bilog ang mundo Diwata, tandaan mo. Baka bukas wala ka ng customer, di na po maganda minsan. Ang tagal naghihintay ng mga tao sa'yo. Pero paglabas mo, mapapahiya lang sa'yo. Exactly ano? Hindi, minsan, iniisip ko naman, kasi may napapanood pa rin naman akong video na kahit recently, nakangiti pa rin naman siya pag mga ordinaryong tao yung nagpapapicture sa kanya. Pero sana, hanggat maaari, kasi trabaho mo yan, men eh, yung maging celebrity. 'Di ba? Yan yung pinaka fallback mo just in case na natikman na lahat yung Diwata pares mo. 'Di ba? Sa totoo lang, yung yung pares mo talagang hindi naman talaga kasarapan. May mga taong nagsasabi. For example, ganito ha. Meron ako nakitang review dito ng pares ni Diwata. Wait lang ha. Nasaan na ba 'yan? Ito, si Chad Kinis. Si Chad Kinis. Parang kilalang vlogger na yata to si Chad Kinis Ni-review niya yung Diwata pares. So, tingnan nga natin. Darating ang time pupuntahan ko rin 'yan. Ako na mismo ang kakain doon. Ito ito. So, tingnan natin opinion nito. So, ang honest review review do sa Diwata. Ang pinag-uusapan dito yung lasa. 'Di ba? Isang tabi mo muna natin dito yung presyo kasi yan na lang lagi ang pambanat eh. Pero pakinggan natin 'to. Nagpunta ako dito, I'm not expecting anything talaga. I'm not expecting na bongga or anything. Pero masasabi ko na budget-wise, pasok siya. Sa panlasa ko, bilang ako, kasi lahat naman may mga personal na panlasa, okay siya sa akin, yung Sikin Inasal. Sa Pares Overload naman, first time kong kumain ang laman ng Pares ay pork. Kasi oo, parang ganun ako. Parang ganun din naman ako. Ang kinalakihan ko ay beef pares. 'Di ba? Hindi ako sanay. Actually, parang ngayon ko lang nga yata nalaman na may pares pala talaga na na pork. Kasi ang default pares ko beef eh.
ang kinagisnan ko na pares ay beef. So, hindi ko siya may kumpara sa mga pares na kinain ko. Pero, pag kinain mo mismo yung pork, malutong siya. Tapos madami, tsaka makapal. Tapos hindi naman matigas, malambot. So, okay din siya. Sa sabaw naman, iba lang din siya siyempre sa sabaw ng beef na kinakain ko. Pero okay naman, kasi ako madalas kasi sinasabaw ko talaga. Sinasabaw ko talaga yung sabaw ng pares sa kanin. Kasi masabaw akong tao. Basically, for 120 each. Diba, napapansin ko sa mga review, laging presyo na lang yung binibida niya. Hinihintay ko yung keyword na masarap eh. Wala talaga. Ito, si Chad Kinis, I do understand, nagiging nice na lang to. Pero tanggapin niyo yung katotohanan na hindi talaga masarap. Majority ang nagsasabi na hindi masarap. Yes, kasi yung sarap, napag-usapan na natin before yan, subjective yan eh. Subjective yung masarap eh. May masarap kasi na, oo, di ba, depende sa sitwasyon mo. Halimbawa, ganito, no? Natrap ka sa isang lugar na wala ka nang makain. Then biglang may nagpadala sa'yo ng instant noodles ng Lucky Me. Masarap na yun para sa'yo. Di ba? Or halimbawa, nagtitipid ka. Diba? Obviously, kung hindi naman masarap yung Lucky Me instant noodles, hindi mo kakainin yun kahit sabihin mo na di ba? Na gutom na gutom ka. Pero kinakain mo pa rin eh. Yung Lucky Me instant noodles. Ibig sabihin, may sarap naman talaga. Pero kung halimbawa mapera ka, anong bibilhin mo? Lechong manok o Lucky Me instant noodles? Siyempre, mas masarap yung lechong manok. Kasi nga subjective ang panlasa. Depende sa sitwasyon. Depende sa budget mo. Pero may pinag-uusapan tayo yung sarap na in general eh. 'Di ba? May sarap talaga na pinag-uusapan na pwede mo sabihin masarap at hindi masarap. May mga nasasabi ka kasi na hindi masarap na nakakain naman ng iba. 'Di ba katulad nung yung buro? Kahit kailan hindi ako nasasarapan doon. Mukhang suka tsaka lasang suka. Pero tatay ko sarap na sarap doon sa buro pati nanay ko, 'di ba? Ibig sabihin may mga bagay talaga na ano ba naman to si Edgar to ha, Pochi. Hello. 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 Yeah, yun nga, nakita mo yun. Plastic to eh. Pwede kaya yung PVC glue? Mag-mighty band ka na lang sa PVC. Wala, hindi nga gumagana. Ilang beses ko na mighty band to, napuputol din. Yung paano nito? Loctite. Ano yun? Magkano yun? Loctite, pandig. Mga small ko ito, 100 plus yata yun eh. Pwede, marunong ka bang yung may manipis na bakal na lalagyan mo siya ng manipis na bakal, itutusok mo, tapos ididikit? Iinitan mo lang naman yun eh. Kuha kandila. Oh, may manipis ka, may alam kang manipis na bakal na pwedeng gawin yun. Titingnan ko rito pag meron ako dito. Sige, balitaan mo ako ha, message mo ako ha. Pag may time ka, ha? Sige. Okay, bye-bye. Okay. Kasi nagtatanong ako, dati ko kasing tao sa Ace Hardware yun eh. Ito kasing baka nga, wait lang baka may ipapayo kayo sa akin. Ito kasing sword ni Deadpool, naputol. Mighty band ko na to, kaya lang, hindi talaga umuubra. So ano kaya magandang pandikit dito, 'di ba? Baka may alam kayo na pwedeng ipandikit dito kay Deadpool. Ay sa sword ni Deadpool. Mighty band ko na ang proposal ko lagyan ng bakal eh. Yung itutusok sa magkabilan. Anyway, proceed tayo dito, no. Saan na ba ako? Kasi naman tumawag-tawag pa sa akin si Edgar eh. 'Di ba? So, pagpatuloy nga natin dito. Bawat isa, sulit na kasi meron kang soft drinks, may overload ka.
ano yan, nasa ano na lang, paano ba yun? Subjective ba? Paano subjective, di ba? Di ba, laging nagre-resort sa pagkasulit eh. Lagi na lang doon nila nilulusot eh, doon sa sulit value. 'Di ba? Hinihintay ko yung keyword na masarap siya eh. Hindi niya masabi talaga masarap. So, ang pagkain ng pares ng diwata, subjective sa panlasa mo, kung okay sa'yo o hindi. So, para sa akin naman, okay naman siya. Pero hindi mo siya pwede i-compare, of course, doon sa ibang pares na mas mahal na kasi ito, you're eating on a budget. Lagi natin tatandaan. Huwag natin iisipin yung lasa. Kung ako halimbawa may mga bagay na mura na na masarap eh. Na talagang ang sarap-sarap niya. Kahit sabihin mo na bili mo lang na Meron kami sa school dati noon. Alam niyo yung donut na binibenta sa kalye-kalye? Yung piniprito talaga na donut. Mura lang yun eh. Pero may natikman ako, sobrang sarap nun, men. Saan ko ba natikman yun? Doon sa school namin, pero hindi yung sa school namin Pero somewhere yata in Binondo. Kasi kadalasan sa school namin may binibentang ganun eh. Yung donut eh. Pero somewhere in Binondo, may nagbebenta nun halagang 3 pesos. Noon time na yun nagtatrabaho pa ako sa Robinsons 168 noon eh. 'Di ba? Kaya ako nasabi kasi na sa school namin, sa school namin kasi may binibenta din ganoon do sa labas. Yung nagpiprito ng donut. Pero do sa somewhere in Binondo, natikman ko yon 3 pesos isa. Ang sarap ng donut. O pwede ko ba sabihin na on a budget? Kasi yung sinasabing on a budget kasi palusot na lang yan para ma-justify na sulit yung pagkakain mo kay Diwata. Pero never kasi dapat ini-involve yung price na yan eh. Or kaya nasasabi na lang yung price kasi hindi kasi diretsahang masabing masarap. 'Di ba? Kaya palaging yung price na lang ang pinagduduldulan nyo. Tandaan nyo, pagkain na nire-review hindi yung presyo. Saka secondary na lang dapat yan eh. Eating on a budget, huwag tayo mag-expect ng pang 5-star, 3-star o pang restaurant. Still, we can consider this a budget meal na makakapagtawid sa'yo sa gutom. Yun, in short, pantawid lang talaga sa gutom. Di ba? Parang yung sino naging empleyado ng SM dyan. Doon sa kantin ng SM pagka may doon, yung sarasan yung ulam na sobrang alat na minudo, matabang na gulay. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin masarap, pero sa halagang 50 pesos kasi bundok na yung kanin mo. Tapos talagang mabubusog ka talaga. Pero yung sarap wala. 'Di ba? May enjoy mo yung pagkain. Promise. Ako pinaka-enjoy ko yung Sikin and Asal. Yun ang parang number 1 sa akin. Sa kanilang dalawa. Hindi ko kasi natikman yung fried Sikin. Pero kung babalikan ako dito, yung Sikin and Asal. Oo, masarap daw talaga yan. Yung Sikin Joy niya. Masarap daw talaga yan. Marami naman na nagsasabi, pero yung pares talaga tagilid. Masarap yung yung Sikin. Masarap. Bonggang-bongga sa akin. As for the pares, okay pa din. Hinihintay ko sabihin masarap eh. Hindi lang siya yung kinagisnan kong pares, pero okay, goods pa din siya. Para sa akin yung sabaw niya lang, iba lang sa kinagisnan ko na sabaw ng pares. Oo, kinagisnan kong sabaw ng pares, yung malapot eh. Parang malabnaw yata ba tong kay Diwata? Oo, may na kala ko kasi noon, 'di ba? Pagka nag-order ka ng adobo dito sa isang karinderya, sa ibang karinderya, ganun din na lasa ng adobo kasi adobo yun eh. Or mag-order ka ng sinigang dito, ang ine-expect mo lasa ng sinigang dito sa ibang karinderya ay maasim din. 'Di ba? Parang ganun kasi yung nangyari sa akin sa pares. Ang unang-unang pares ko, parang ang default pares sa akin yung sa Retiro.
Then, nakakain ako sa, hindi naman kay Diwata, sa ibang parisan, may nakita ko malabnaw ang sabaw. Yun ang hindi ko, Kaya siguro, yung pagiging sulit. Kasi unang-una naman kasi, hindi naman talaga yung yung lasa ng pares ang, dyan ang naging popular Yung si Diwata mismo. Yung story behind Diwata. Hindi yung pares. Medyo malabnaw lang. Pero siguro dapat ganun talaga para pumares. Kasi nga, ang laman, chicharong bulaklak, tsaka lechon kawali ba yun? O basta yung, yung liempo. Pero kung kakainin mo separately, yung chicharong bulaklak, ako kasi chicharong bulaklak lover ako, good siya, hindi siya sunog, malutong siya, okay siya. I-rate ko yung sikin inasal, 7. 7 yung sikin inasal sa akin. Tapos, itong Pares Overload, siguro i-rate ko siya ng mga 6.5, mga ganon. Baba. Kasi siya, consider pa rin natin yung binabayaran natin. Of course. Lasa ang pinag-uusapan, masarap nga dapat sa mga reviewer, wag nyo, ialisin nyo muna yung hindi sa bagay, sa bagay, minsan kasi, pag mahal ang nabili mo, pipilitin mo talaga na, masarap Sa bagay, hindi naman mahal to, or mura ang nabili mo, or yung, hindi siguro sa presyo, yung effort niyang pumila dyan. Halimbawa, nanggaling ka pa sa Mindanao, tapos, pumunta ka dyan, syempre yung pagod mo, kahit pa sabi mo 100 pesos lang ang binayad mo, syempre yung pagod mo, pamasahe mo. Parang psychologically, pipilitin mong worth it yung mo, yung pinuntahan mo. Diba? Kasi negosyo to, kailangan kumita din yung Diwata, diba? So, hindi naman niya mababonggahan lahat. Bongga na yon, bongga na yung only rice, bongga na yung only sabaw, bongga na yung may kasamang soft drinks, malalaking parts at maraming big servings naman. So goods na siya for 120. For value for money naman, para sa akin, pasok naman yung value, yung binayaran nyo, pasok naman yung 120 sa worth ng kinain nyo. Lalo na kung... Anong 120? Akala ko 100. May kasamang chicken? 20 pesos lang ba yung chicken? Lalo na kung kayo, ma-only rice kayo. Ako kasi isang rice lang. Pero kung ma-only rice kayo, makanin kayo, tao, I think lalong pasok na pasok sa inyo dito. Kasi di ba sa iba magkano ang rice? 10 pesos, 15 pesos. Pero dito only. So makadalawang rice ka, 30 na kagad yun or something. Tapos yung chicken, dahil malaki yung part niya, pasok din talaga siya sa 120. Sa servings ng Pares Overload, pasok siya sa 120. So ayun, for value... Akala ko 100. Check. Taste, check. Okay naman siya. So basically, pagkakain kayo nito, huwag kayong mag-inarte na Ibig sabihin, below average siya. Base sa kasi hindi mo wawarningan yung kakain doon na wag mag-inarte 'Di ba? Below average yung lasa niya. Kasi kung yan ay masarap talaga at recommended mo yan Pero dahil sinabi na wag kayo mag-inarte, below average yung lasa. kumakain kayo sa 5-star. Dahil ang pagkain ni Diwata, Hindi, alam mo, most of the nagre-review niyan, hindi naman din talaga kumakain sa 5-star 'Di ba? Kaya, I think, walang sense na sabihin mo na hindi kayo kumakain sa 5-star dahil most of the people na dyan, kumakain dyan, hindi naman talaga kumakain sa 5-star. 'Di ba? Feeling ko parang kinda palusot na lang nila yon para i-justify kung sakali may magsasabi na hindi masarap. 'Di ba? Pero ang ba yung natutunan natin do sa review na talagang hindi niya diretsang masabing masarap. Ang nasabi niya lang yung chicken Yung chicken. Pero yung Pares mismo kung talaga yung flagship na product ni Diwata, hindi talaga madiretso na masarap. Puro laging okay, sulit sa pera. 'Di ba? Ang tagal ng hinintay ng tao sa'yo, tapos ganyan. Sana mabago mo
ang ganyan para na rin sa'yo at sa business mo. At sana magtagumpay ka, papaalala lang sa'yo, Miss Beautiful. Ito si Awit Gamer. Napanood ko yung video nito eh. Parang ang sinabi ni Awit Gamer, akala nyo ba, hanapin nyo na lang yung video. Nadaanan ko yun eh. Parang sinabi niya, akala nyo ba agad-agad kong nakausap si Diwata. Parang ganun eh. Parang something like that. Tapos sabi niya, hindi, nagpa-schedule ako. Naghintay din ako. 'Di ba? Yun ang sabi ni Awit Gamer. Ang tanong ko lang, paano ka nakapagpa-schedule? 'Di ba? Paano ka nakapagpa-schedule? Mga ordinaryong tao kaya bang makapagpa-schedule diyan? 'Di ba? Tapos hindi ko nakukuha yung kailangan nila magbigay ng pera. Tingnan mo itsura ni Diwata na magbibigay ng pera. Ano to? Nakalagay dito, kapag dumating yung araw na humina negosyo ko, nalaos ako at talikuran nyo ako dahil hindi nyo na ako mapakinabangan, okay lang, basta wag nyo lang kalimutan, naging mabuting tao ako sa inyo at higit sa lahat, wag nyong makalimutan na minsan naging inspirasyon nyo ang kwento ng buhay ko. Bakit mo iisipin na nahihina yan negosyo mo? Ikaw ba tanggap mo pa rin sa sarili mo na hindi ganyan na mindset ng businessman dapat eh. Hindi ka positive eh. Parang ina-assure mo na hihina na yung negosyo mo, di ba? Dahil hindi nyo na ako mapakinabangan, sino sinasabihan mo niyan? Ganyan na nga yung trato mo sa mga fans mo eh. Na pag wala kang pakinabang, nilalampas-lampasan mo eh. Pero nung nag-i-start ka pa lang, matyaga ka nagpapapicture men eh. 'Di ba? Then nung medyo bigati na yung nakakaano mo, parang kinakalimutan, parang napipilitan ka na nga lang minsan eh. Pag mga ordinaryong fans mo. 'Di ba? Hindi feeling ko hindi siya makatwiran. Hindi alam ni Diwata yung sinasabi niya. Pero sinabi niya, bahala siya. Pag artista at sikat na vlogger or kilalang tao, willing na willing siya magpaabala. Pero pag ordinary, pagod siya. Siya importante sa kanya negosyo. Anong masabi mo? Sa akin, hindi connected yun, yung pag ordinaryong tao, pagod siya, importante sa kanya negosyo. Kung importante sa iyo ang negosyo, dapat mas mahal mo yung tao eh. Malaking part ng negosyo kasi ang marketing. Talagang hindi naiintindihan ni Diwata para saan yung pagpapagod mo sa negosyo kung hindi mo binibigyan ng importansya ng tao. Kasi yung mga tao na yan yung kakain sa iyo eh. 'Di ba, men? It doesn't make sense yung sasabihin mo na, hayaan nyo naman ako makapagtrabaho. Trabaho mo na yan, ayan na yung mga customer mo. Edi, ayain mo silang kumain. Kain muna kayo. Diba? Or pagka nagpa-picture sa'yo, oy, kumain ka ha. Yung mga gano'n na man lang, samantalahin mo. Kasi medyo hindi niya pa naiintindihan yung kahalagahan ng kahalagahan ng, hindi niya, siya yung businessman na hindi niya naranasan yung maghanap ng customer. Di ba? Ako naranasan ko yan nung nagkaroon ako ng business, yung maghanap ng customer, maghanap ng client. Di ba? Nung nagtrabaho ako sa corporate world, maghanap ng kliyente, naranasan ko yan. Siya hindi niya, kasi nasanay siyang lumalapit yung mga tao sa kanya eh. Kaya ang feeling tuloy ni Diwata, yung mga lumalapit sa kanyang tao, useless yun. Di ba? Ang importante sa kanya, ang pinoproblema niya na lang kung yung operations ng ng negosyo niya. Pero hindi niya namamalayan, darating yung time na maghahanap ka rin ng customer dyan sa labas. At yun yung sinasayang mo ngayon. Yung mga taong lumalapit sa'yo. 'Di ba? Ano to sinabi mo dito?
Sabi, ganyan naman ang mga inggitero at inggitera, kahit anong gawin mo, may masasabi. Magpakumbaba ka may sasabihin. Kapag sumagot ka naman, may masasabi pa din. Kaya kayo, wag niyong pansinin ang mga yan. Sa totoo lang, inggit lang sila kasi di nila kayang marating o makuha kung anong meron ka ngayon. Katwiran to ng ano eh. ng takot sa criticism, di ba? Yung magpakumbaba, never ko pa nakita yan na nagpakumbaba kami. Sa mga sa mga critic mo, sa mga critics mo. Mukhang hindi mo pa ginagawa yan. Palagi ka mayabang min eh. 'Di ba? Never ko pa nakita yung sinasabi magpakumbaba ka, may sasabihin. Kailan ka nagpakumbaba? Eh pinagmamalaki mo pa nga ikaw yung original eh. Tapos nanggagaya lang yung iba eh, di ba, man? This is bullshit. Ay, nako. Next, ano pa ba meron dito? Diwata, problemado dahil humihina na ang parisan niya. Halos wala nang kumakain sa parisan ni Diwata. Baka mamaya isisi mo pa rin sa mga tao yan, Yang paghina ng mo. Kaya naman pinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinabing hindi siya ma-attitude at sadyang pagod at busy lang. Hindi rin daw siya tumitingin sa regalo o maibibigay ng tao. Basta gusto magpa-picture, go lang at walang problema. Hinihikayat nga ngayon ni Diwata ang mga taong pumunta ulit sa kanyang parisan at welcome. Mukhang na to eh. Wala eh. Sinabi mo kasi before eh. Kung totoo man to, sinabi mo kasi before na gusto ko ba na pumunta ka dito? Di ba yan ang pagmamalaki mo dati noon? Sinabi ko ba sa'yo na pumunta ka sa akin? Sinabi ko ba sa'yo na O paano ngayon yan? Hindi po ako nag-attitude, sadyang pagod at busy lang. Sa totoo lang, gusto ko na may nagpapapicture sa akin at hindi ko sila iniitsapwera. Kung gusto magpa-picture, go lang, walang problema. Punta na kayo ulit sa parisan ko. Wala namin. Diba? Hindi na... So, sabi nitong isa, lilipas din yan, Diwata. Yun. Yun ang naging problem eh. Diba? Hindi mo tsinaga eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung naging trabaho mo ngayon, hindi naman mahirap yan, men eh. Kasi nandoon na yung mo eh. Nakakapagod, oo, pero hindi mahirap. Huwag nyo akong bubullshit na kung ikaw kaya nandun. Kaya ko yan, magpa-picture lang, pero nakakapagod. Diba? At lahat naman ng trabaho, nakakapagod talaga. Huwag mo ikakatwira na biro mo, nakikita mo sanay ka dating mag-construction worker, natutulog ka sa ilalim ng tulay. Nung ikaw ay natutulog na sa isang magandang tulugan na may aircon na, biglang, napapagod ka na, men? Ngayon, nagkaroon ka na ng mga trabahador, biglang napagod ka na, nakaramdam ka na ng pagod. Pero samantalang nung wala kang trabahador, wala kang negosyo, kayang-kaya mo ang lahat. Diba? Ngayon, papapicture na nga lang, napapagod ka namin. Halatang na lang talaga, hindi mo interest yan. Hindi ko sinasabi na mas magiging malupit ako dyan kay Diwata pag ako nasa posisyon yan, pero, diba, mas malulupit pa yung pinagdaanan mo eh. Ano to, tong video na to? Tingnan nga natin. Bago tayo magtapos. Kilala nyo to? Aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Aral. saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Aral. Karen. Aral. Sorry, pero hihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. Aral.
Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Aral. Aral. Sino ba yon? Hindi, nagba-viral yan ngayon eh. Siya ba yung yung spy daw ng China or yung walang birth certificate? Hindi ko na... Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.